Isang napakasimpleng babae lang si Laura. Nakatira sila sa probinsya kung saan naroon ang kanyang lola at lolo na nagpalaki sa kanya. Ang kanyang mga magulang nag-abroad at sa kanyang lolo lang siya nito pinaalagaan. Nabuhay ng simple ang dalaga, ngunit lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. 12 taon na ang dalaga, ngunit wala pa itong karanasan sa pag-ibig. Kahit na paghanga, hindi niya pa nararamdaman. Hindi din ito sanay na makipaghalubilo sa mga tao dahil konti lang din ang kanilang kalapit na bahay sa probinsya. Hindi niya ugali ang manguna sa mga taong hindi niya kilala. Kaya naman, ang tingin sa kanya ng karamihan, malditang babae. Lola, aalis na po ako. Mamili muna ako ng mga gulay at prutas. Bibili rin po pala ako ng mga seedling na gulay para po madagdagan ang mga tanim natin sa hardin. Sabi ni Laura. Ngumiti naman ang kanyang lola na si Melinda dahil sa tuwa. Napakasipag talaga ng apo ko oh. Sige, ikaw ang bahala. Basta mag-ingat ka ha. Tugon naman ito sa kanya. Opo lola. Tugon niya bago umalis. Napakabait ng bata talaga niyang si Laura. Nagmana siya sa kanyang ina. Saad ng asawa ni Melinda na si Rico. Saan pa nga ba magmamana yung apo natin? Buti na lang talaga, wala siyang nakuhang ugali sa kanyang ama. Tugon naman ni Melinda. Mabuti na lang talaga. Dahil ang ugali nun ni Richard, naku, wag na natin pag-usapan. Dahil wala naman siyang pakialam sa anak niya. Pinagtabuyan niya lang ang mag-ina na parang wala siyang awa. Baka sa boses ni Rico ang kanyang inis sa ama ng dalaga. Pero paano pag nalaman ni Laura ang totoo? Na iniwan na talaga siya ng kanyang ama mula nung ipinanganak siya. Sigurado akong magagalit yun. Dahil ang alam niya, nagtatrabaho ito para sa kanilang pamilya. Nalulungkot na tugon ni Melinda. Huwag mo munang isipin yan, Melinda. Ang mahalaga, masaya nga po natin. Ewan ko ba dyan kay Gemma kung bakit hindi niya sinabi ang totoo sa anak niya. Dahil kung tayo lang ang magdesisyon, sasabihin ko talaga ang totoo na walang kwenta yung ama niya. Dahil hindi man lang siya nito pinanagutan. Saad pa ni Rico. Ate, magkano po yung isang balot nito? Tanong ni Laura sa tendera habang hawak ang seedling ng kalabasa. 30 pesos po madam. Bilhin niyo na po. Tugon naman ng tendera. Agad itong kumuha ng pera sa kanyang wallet at inabot ang bayad sa tendera. Salamat po, sabi nito at tumalikod na. Ngunit sa kasamaang palad, nabangga ito ng isang lalaki. Dahilan para mahulog ang mga pinamili niyang gulay na nasa loob ng basket. Hoy, sandali! Baliw yun ah! Sambit ang dalaga matapos siya mabangga ng lalaki. Hindi nito nakita ang buong mukha ng lalaki, ngunit nakita niya itong naka-side view. Hindi pa nakakalayo ang lalaking iyon. May dumating na lalaki at tila hingal na hingal ito. Ate, may lalaki po bang dumaan dito? Tumatakbo? Maputi, matangkad, medyo makisig ang katawan? Sunod-sunod na tanong ng isang lalaki sa isang matandang tendera sa palengke. Hindi naman ito naglapit sa kanya kay hinayaan na lamang niya ito. Ngunit nandun pa rin ang pagtataka niya dahil tila hinahabol nito yung lalaking nakabangga niya. Hayla, Lo, bati nito sa dalawa na makauwi na ito sa kanilang bahay. La, nakabili po ako ng sariwang bangus dun sa suki natin. Ako na po ang magluluto ha. Magtetenola po ako, sabi ni Laura. O sige ba apo, alam naman naming masarap ka magluto. Kay papayag talaga kaming ikaw ang magluto ng ulam. Tugon naman ng kanyang lolo Rico na ikinatawa nilang tatlo. Habang inaayos ni Laura ang mga ingredients na gagamitin niya sa tinola, may napulot itong kwentas na nakahalos sa kanyang pinamiling gulay. Kwintas? Anong ginagawa nito dito?
Tanong ng dalaga sa kanyang sarili habang pinagmamasdan itong mabuti. Hugis araw ito at kasing laki ng piso ang pendant, mukhang mamahalin at kumikinang-kinang. "Apo, sarapan mo ha?" sabi ng lola niyang si Melinda. Agad naman niyang naitago ang kwintas sa kanyang likuran at tumango na lang sa kanyang lola bilang tugon nito. Mainam na pinagmamasdan ni Laura ang kwintas na nakuha niya. Hindi niya alam kung sino ang may-ari noon at kung paano ito napunta sa kanya. Malalim niyang iniisip kung paano ito maibabalik sa may-ari kung hindi niya alam kung kanino iyon. "Apo, hindi ka pa ba matutulog? Gabing-gabi na, nandyan ka pa sa labas?" tanong ni Melinda sa apo at tinabihan ito sa upuan. Lola, may napulot po kasi akong kwintas. Napasama po sa mga pinamili ko kanina. Mukhang mamahalin po kasi. Gusto kong ibalik sa may-ari. Pero hindi ko alam kung kanino ito." Pinakita nito ang kwintas sa kanyang lola na ikinagulat din ito. "Paano yan napunta sa'yo?" tanong nito. Isa itong simbolo ng araw na may. Binaliktad niya ang likod ng pendant at nakita nito ang 3 numero na nakaukit rito. "Dapat mong itago yan, Laura, at huwag mo ipagbibigay alam sa kahit na kanino na napulot mo yung kwintas." Saad nito na ikinapagtaka niya. "Bakit po?" "Basta, makinig ka na lang kay Lola ha," sabi nito. "At matulog ka na, gagabing-gabi na." Naguguluhan man ang dalaga. Isinawalang bahala na lamang niya iyon at sinunod ang sinabi sa kanya ng kanyang lola. Kinaumagahan, habang nagwawalis ng bakuran si Melinda at nagsisibak naman ng kahoy na panggatong si Rico, napasigaw si Melinda dahil sa nakita nitong lalaki na nakahandusay sa sahig. "Rico, halika, bilisan mo!" Natatarantang sabi ni Melinda na agad namang ikinalapit ni Rico. "Tignan mo, may lalaki dito. Patay na ba yan?" tanong niya. "Sandali, huwag kang lumapit." Pag-alala nito sa asawa dahil lalapitan sana nito ang lalaking nakahandusay. "Iho, gising, buhay ka pa ba?" Ginagalaw nila ito gamit ang tingting na hawak ni Melinda. Ngunit hindi ito nagigising, kaya naman binuhusan nila iyon ng isang tabong tubig sa mukha, dahilan para mapatayo ito sa gulat. "Ay sus, mabuti naman at buhay ka," sambit ni Melinda na napaupo ang lalaki. "Iho, bakit dyan ka natutulog sa lupa? Wala ka bang bahay? Taga saan ka?" Sunod-sunod na tanong ni Rico dito. Hindi natuloy ang sasabihin nito nang dumating si Laura. "Lola, tapos na po ako magdilig ng mga halaman," sabi ni Laura at nakita rin ito ang lalaki na namukhaan niya. Lolo? Siya po yung nakabangga sa akin kahapon sa palengke." Nauutal na sabi ni Laura habang hindi nawawala ang tingin sa lalaki. "Nako, hindi ko po yung sinasadya," pagpapaliwanag nito at tumayo. "Anong sabi mo, apo? Binangga ka nito kahapon? Baliw pala tong lalaking to eh," sabi ng kanyang lola at akmang hahampasin na sana niya ito ng tingting, ngunit pinigilan ni Laura at Rico. "Wag po. Hayaan niyo na po siya. Hindi naman niya po sinasadya yun," sabi ng dalaga. "Pero bakit ka ba nandito? Taga saan ka ba?" tanong ni Rico na ikinatahimik ng lahat. "Kung maaari lang po sana, dito muna ako tumuloy sa inyo habang hindi pa po ako pwedeng umuwi sa amin." Saad ni Stephen sa 3 matapos niyang ikwento ang kanyang buhay. Pinalayas siya ng kanyang ama na nalululong sa droga. Ngayon, hinahanap siya at pinapatay kahit na wala naman itong kasalanan.
Wala na rin ang kanyang ina, kaya wala na itong ibang mapupuntahan. Kung ganon, lumayas ka sa inyo. At ngayon, nakikiusap ka dito ka muna tumira sa bahay namin? Nako, mahirap na. Babaya nga po namin. Baka naman may masama kang binabala kay Laura. Style mo lang yan. Saad naman ni Melinda dito. Paano kami makakasiguro na tamang sinasabi mo? At paano ka namin matutulungan? Tanong ni Rico. Kung hindi po ako lumayas sa amin, sigurado po akong malamig na bangkay na lang po ako ngayon. Totoo po ang mga sinabi ko. Kahapon po, nabangga ko po ang hapon yun ng hindi sinasadya dahil hinahabol po nila ako. Tugon nito. Nagtingin na naman ang tatlo sa sinabi ng binata na mukha namang totoo kaya nag-usap-usap muna ito sa loob ng kanilang bahay para magkaisa ng desisyon kung papayag ba ito na tulungan nila ang binata. Mukhang totoo naman po ang sinasabi niya. Nung nabangga niya po kasi ako kahapon, ilang minuto lang may dumating na lalaki at mukhang hinahabol nga siya. Sabi ni Laura habang nakatingin sa binata na nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Sigurado ka ba, Apo? Nakakaawa naman kasi yung sinabi niyang tungkol sa ginawa sa kanya ng kanyang ama. Napapatayin siya nito. Saad ni Melinda. Tulungan natin siya hanggang sa abot ng ating makakaya. Sabi ni Rico na sinang-ayunan naman ng lahat. Habang naglalakad si Laura sa kanilang hardin, pansin niya na may sumusunod sa kanya. Kaya naman, biglang pumasok sa isip nito ang binata na may humahabol dito. Kaya nagtago ito kaagad sa isang puno. Ouch! Napainda sa sakit si Stephen nang maramdaman nito ang pagbaon ng siko ng dalaga sa kanyang tiyan. Sinusundan mo ba ako? Tanong ng dalaga. Hindi. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Baka sa boses nito ang sakit ng kanyang nararamdaman dahil sa pagsiko sa kanya ni Laura. Style mo? Ano yun? Pagsusungit nito. Kung pwede ba ako makipagkaibigan sa'yo? Tanong ng binata. Style mo talaga? Tinutulungan ka na nga nila Lola, tapos makikipagkaibigan ka pa sa'kin? Saad ng dalaga at iniwan ang binata. Teka, sorry. Gusto ko lang talaga makipagkaibigan. Ayoko namang magsungit sa'yo, lalo na malaki na ang utang na loob ko sa inyo. Sabi ng binata. Hoy, ikaw ha? Kung may masama kang balak sa amin, huwag mo nang ituloy. Ako ang makakalaban mo, tandaan mo yan. Tugon nito at dinuro-duro pa ang binata na ikinatawa na lang ni Stephen. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba? Tanong nito. Wala naman. Ang cute mo lang magalit. Tugon nito. Ano? Kunot noong tanong ng dalaga. Wala. Ang sabi ko, turuan mo na lang ako kung ano mga ginagawa niyo dito para naman makatulong ako sa inyo. Tugon niya. Nako iho, dapat lang maturuan ka namin kung paano magpalagi ng tanim. Tignan mo ang tataba ng mga tanim ni Laura, di ba? Saad ni Melinda na makarating sila sa hardin. Sinabi ni Laura sa kanyang lolo at lola ang sinabi ni Stephen sa kanya. Kaya naman, pumayag ang mga ito na turuan ang binata sa pagtatanim. Kapag magtatanim ka ng gulay, dapat patubuin mo muna ito sa isang lalagyan. Yun yung seedling. At kapag lumaki na ito, pwede mo na siyang ilipat kung saan mo siya itatanim. At tandaan mo dapat, yung pagtataniman mo ay nakaredy na. Saad ni Melinda. Tinuturuan nito ang binata kung paano magseedling ng mga gulay dahil yun naman ang gusto ng binata. Si Laura naman, nakatitig kay Stephen. Pinagmamasdan niya ito ng mabuti. Ngunit habang tumatagal, ang titig nito sa binata ay nag-iiba ang kanyang nararamdaman. Tila ba mainit sa kanyang paligid at unti-unting nag-slow mo ang lahat ng galaw ng binata. Pinagmasdan niya ito mula sa paa hanggang sa ulo at napagtanto nitong napakakisig pala ng binata.
gwapo at malakas ang dating. Laura, apo, ayos ka lang ba? Tulala ka yata, tanong ng kanyang lolo na si Rico. Naku lo, wala po, may iniisip lang po, tugon ng dalaga at binalik ang atensyon sa pagdidilig ng mga tanim. Matapos ang kanilang gawain, pumunta na sila sa kanilang kubo para kumain ng tanghalian. Pinaluto sila ni Laura ng gulay ng kanyang nabili sa palengke. Maliliit pa lang kasi ang bunga ng kanilang gulay, kaya bumibili muna sila kapag gusto nilang kumain. Ang bango apo, mukhang masarap na masarap to ah, puna ng kanyang lolo. Naku pulo, sinarapan ko po talaga yan, tugon naman ng dalaga at naupo na sa tabi ng kanyang lola. Kaharap niya naman si Stephen na tila hindi alam ang kanilang pagkain, kaya wala itong reaksyon na binibigay sa kanila. Alam mo ba ang pagkain na ito, iho? Pritong palakang bukid yan. Ito naman, ginataang suso. At ito namang isa, hagnayang gulay na sinabawan. Ngiting sabi ni Melinda sa binata na ikinatawa ni Laura dahil sa reaksyon ng binata nang malaman niya ito. Po? Palaka? Hindi po ako kumakain yan, saad ng binata. Naku iho, pag natikman mo yan, masarap yan, tsaka hanap-hanapin mo yan, tugon naman ni Rico sa kanya. Habang kumakain ang lahat, wala namang nagawa si Stephen, kundi ang tikman na lang din ang pagkain na niluto ni Laura, dahil wala namang mawawala sa kanya kung kakain siya noon. Hindi naman din ito makakasama sa kanya dahil kinakain naman din nilang lahat. Kamusta? Sabi sa'yo, masarap talaga yan, sabi ni Rico. Opo, ang sarap nga po. Pagsang-ayon ni Stephen na matikmanan niya ang lahat ng iyon. Sa una, ayon niya, ngunit masarap naman pala nung natikmanan niya. Sadyang hindi lang siya pamilyar sa ganong pagkain. Maya-maya pa, biglang nagrevolusyon ang tiyan ng binata at agad na tinawag ng kalikasan. Nako, lagot na, sabi ng dalaga sabay tawa. Hoy, ano? Ayos ka lang ba dyan? Ang dami mo kasing kinain na palakang bukid. Alam mo namang palang hindi sanay ang tiyan mo sa ganong pagkain. Natatawang saad ng dalaga habang nasa banyo ang binata. Maya-maya pa, lumabas na ito ng walang imik. Mayaman ka no? Tanong ni Laura sa binata dahil lahat ng tao sa kanang lugar kumakain ng ganong pagkain at siya lang ang hindi pamilyar doon. Kaya naisip nito na marahil tagalungsod ang binata at laki sa luho. Hindi. Sadyang hindi lang ako sanay sa ganong pagkain. Tugon nito. Makalipas ang mga araw, napapalapit ang pamilya ni Laura sa binata. Ganon din siya. Sa pagkakilala nila dito ay ibang-iba habang tumatagal. Mabait naman pala ito at palatawa. Gustong-gusto ni Laura pagmasdan ang binata kapag gumingiti ito dahil halos labas ang lahat ng ngipin nito na siyang nakakadagdag pa sa kagwapuhan ng binata. Napangiti na lamang si Stephen habang tinitignan si Laura na nagdidilig ng kanyang mga bulaklak sa hardin. Hindi lang gulay ang mga tanim nila, kundi mga bulaklak din. Napakagandang tignan ng dalaga habang nasa paligid nito ang iba't ibang kulay ng mga bulaklak. Inaamoy niya ito isa-isa at tila kinakausap na parang tao. Yun pala ang gawain ng dalaga tuwing umaga, ang kausapin at diligan ang kanyang mga alagang halaman. Kaya naman pala ang gaganda ng mga bulaklak dahil maganda din ang nag-aalaga sa kanila. Saad ni Stephen na makalapit sa dalaga. Ano ka ba? Nanggugulat ka na naman? Tinignan nito ang binata ng masama. Ngunit napalitan ito ng ngiti na makitang may inabot itong bulaklak sa kanya. Para kang bulaklak na mumukadkad sa kagandahan, Laura. Saad pa ng binata. Salamat. Inabot nito ang bulaklak na binigay sa kanya ng binata. Ngunit napagtanto na pinitas niya ito
sa kanyang halaman. Stephen, walang emosyon nitong tawag sa binata. Bakit mo pinitas ang bulaklak ko? Tanong ng dalaga. Ay sorry, hindi ko naman alam na bawal palang pitasin. Tugon ng binata. Naku, kawawa naman ang mga bulaklak ko. Tila naiiyak na sabi ni Laura. Ayaw na ayaw nitong pinapakialaman ang mga bulaklak niya, lalo na kapag pinipitas at sinisira. Tangi siya lang ang dapat na gumagawa nun kapag kailangan niyang pitasin ito. Lola? Lolo? Sigaw ni Laura habang nasa loob ito ng kubeta. Sigaw ng sigaw ang dalaga, ngunit wala namang lumalapit sa kanya. Naubusan kasi ito ng tubig sa kubeta, kaya kailangan niya magpaigib ng tubig sa puso na nasa kabilang kanto. Nagsisibak naman ng kahoy si Stephen nang marinig niya ang sigaw ng dalaga, kaya agad itong lumapit sa kanya. Laura, ayos ka lang ba? Tanong ng binata. Stephen, bakit ka nandito? Umalis ka dito, hindi ka ang tinatawagan ko. Sigaw ng dalaga at agad nagtapis ng towel niya kahit na nasa loob siya ng banyo at nasa labas naman si Stephen. Narinig kasi kitang sumisigaw eh. Wala naman dito ang lola at lolo mo. Kaya kita nilapitan, baka may kailangan ka. Ako na lang ang gagawa. Sabi ng binata. Nagdadalawang isip pa ang dalaga na sabihin sa kanya ang kailangan niya. Ngunit kapag hindi naman niya ito sinabi, walang ibang tutulong sa kanya dahil umalis ang lolo at lola niya. Kailangan ko ng tubig. Kulang kasi yung pampaligo ko eh. Sabi ng dalaga na ikinahinga ng malalim ng binata. Patay. Sambit nito dahil alam niyang mapasubo siya. Malayo ang kanyang kinuhanan ng tubig, kaya naman natagalan ito bago na ibigay sa dalaga. Ang tagal mo naman, reklamo ni Laura. Ma'am, ang layo po kaya ng igiban at maraming nag-iigib. Tugon naman ng binata. Ayos na ba yung tubig mo? Tanong pa nito. Oo, ayos na. Umalis ka na. Tugon nito. Wala ka bang sasabihin? Tanong naman ng binata. Salamat, sambit ng dalaga. Kaya napangiti naman si Stephen nang marinig ang salitang kanina niya pang hinihintay. Hello boss, tanong ng isang lalaki na nasa kabilang linya. Hello, Jacob? Pakiusap, huwag mong sasabihin kay daddy kung nasan ako. Walang dapat makaalam kung nasan ako. Naiintindihan niyo? Saad ni Stephen. Yes, boss. Tugon naman ito. Mabuti. Kailangan ko ng pera ngayon at kailangan ko ng update niyo sa akin kung anong nangyayari dyan. Magpanggap kayong kasama ko. Puntahan niyo ako dito sa lokasyon na ibibigay ko. Utos ni Stephen sa kanyang kausap. Agad na binaba ang telepono dahil nakitawag lang ito sa may malapit na tindahan. Apo, nasa si Stephen. May naghahanap sa kanya. Kaibigan niya raw. Saad ni Melinda kay Laura. Nasa kwarto po si Stephen. Tawagin ko lang po, Lola. Tugon naman ng dalaga at pinuntahan ng binata sa kanyang kwarto. Stephen, may naghahanap sa'yo. Sabi ng dalaga, ngunit walang sumasagot sa kanya. Kaya naisipan nitong buksan na lang ang pinto para makasigurado kung naroon ba ang binata. Ngunit natulala ito at hindi nakapagsalita nang makitang walang damit ang binata. Oh Laura, bakit ka nandito? Tanong nito sa dalaga na halos hindi makapagsalita. Nakatitig lang ito sa kanyang six-packs na abs na ikinangiti ng binata. Hoy, titig na titig ka sa abs ko ah. Anong meron? Tanong ng binata na ikinagising ng dalaga. May naghanap sa'yo? Kaibigan mo daw? Nauutal na sabi ni Laura at natatarantang umalis. Nasaan si Stephen? Tanong ni Melinda. Nasa loob, palabas na. Tugon ng dalaga. Uy pare,
nandito ka. Salamat naman at pumayag ka na tulungan ako, sabi ni Stephen kay Jacob. Matagal na niyang kaibigan si Jacob at halos lahat ng ginagawa niya, ginagawa din ni Jacob. Siya lang ang tanging nalapitan niya matapos ang lahat na nangyari sa kanilang pamilya. Walang anuman yun pare, mabuti naman at ayos ka lang, tugon ni Jacob. Tinulungan nila ako, kay malaki ang utang na loob ko sa kanila, tugon ng binata. Matapos ang araw at tulog na ang lahat, nag-uusap si Jacob at Stephen tungkol sa susunod nilang plano na pag-usapan. Ang daddy mo, mula nung umalis ka sa inyo, hindi matahimik, pinapahanap ka kung saan-saan, pati nga ako, napahamak, pinapaamin niya ako, pero hindi ko sinabi kung nasan ka. Bakas sa boses ni Jacob ang pag-alala sa kaibigan. Salamat naman pare, ayoko ding umalis dito. Dahil kung babalik ako doon, mas talo ako mapag-initan ni Dad na magpakasal sa babaeng hindi ko naman gusto. Isa pa, ayoko sa kanya. Mula nung namatay si Mami, siya na kumokontrol ng buhay ko at nakakasawa na. Gusto ko namang simulan ang buhay ko na ako ang nagdesisyon, hindi sila. Tugon ni Stephen. Mukhang baliw na baliw din sa'yo si Kera. Pero meron akong naisip para masolusyonan mo to. Bumulong ito sa binata at ngumiti. Ano? Tanong niya. Di ba ang sabi mo sa akin, gusto mo yung babaeng apo ng mga tumulong sa'yo? Bakit hindi mo ipakilala sa daddy mo na asawa mo siya? Suggestion ni Jacob na pinag-isipan naman agad ni Stephen. Ngunit kapwa sila napadapa ni Jacob nang bigla silang nakarinig ng putok ng baril. Saan yun galing? Tanong ni Stephen. Naku boss, mukhang nasundan nila ako. Kinakabahang tugon nito. Shit, bakit ngayon pa? Agad naman silang gumapang papunta sa likuran para doon dumaan at makapasok sa loob ng bahay. Biglang dumami ang bala na tumatago sa bahay nila. Kaya naman, tumapas sila para hindi matamaan ng bala. Lahat ng gamit nakawasak at tatamaan ng mga bala, nabasag ang mga mababasaging bagay na nakadisplay sa bawat sulok ng bahay. Bilisan mo, kunin mo yung baril. Titignan ko sila Laura. Utos ng binata kay Jacob. Kapwa silang gumagapang para makapunta sa kanilang paroroonan at pagdating ni Stephen sa kwarto ni Laura, nakita nito ang kanyang lola at lolo na nakadapa din sa sahig. Stephen, anong nangyayari? Tanong ni Laura sa binata. Huwag kang maingay. Kailangan natin makalabas dito, ngayon din. Sabi ng binata at sinamahan sila makalabas ng bahay. Bilis! Utos ng binata sa kanila na makalabas na ang mga ito sa bahay. Pinadaan niya lang ito sa likuran para hindi sila makita. Nang maramdaman nilang hindi na masyado ang pagbaril sa bahay, tsaka nila iyon ginantihan ng pagbaril. Boss, mukhang wala na sila. Saad ni Jacob na makitang tumakbo kaagad ang tatlong lalaki na nagpaulan ng bala sa kanila. Alamin mo kung sino ang nag-utos nito. Utos ni Stephen at agad na pinuntahan ang tatlo. Stephen, ano yun? Kilala mo ba ang mga yun? Sino sila? Bakit nila tayo pinagbabaril? Sunod-sunod na tanong ni Rico sa binata. Kailangan na po nating umalis dito. Baka bumalik sila. Pag-iwas ng binata sa tanong nito. Ngunit isang malakas na sampal ang natanggap nito kay Melinda. Umamin ka nga sa amin. Ikaw ba ang balak patayin ng mga iyon? Sino ka ba talaga? Ano ba talagang intensyon mo sa amin? Sunod-sunod na tanong nito sa binata. Dahilan para hindi na ito tumanggi pa at magpanggap. Patawad, nagsinungaling ako. Humingi ako ng tulong sa inyo dahil totoong hinahabol ako ng mga tauhan ng ama ko. Pero hindi siya nalulung sa droga o kahit anong bisyo. Kundi tumakas ako sa kanila dahil pinapakasal niya ako sa babaeng hindi ko gusto. Kaya ngayon, pinapahanap niya ako para bumalik doon at hindi ko alam na ito yung gagawin niyang way
para mapauwi ako. Paliwanag ni Stephen. Kahit ano pang paliwanag mo sa amin, Stephen, nasira na ang buhay namin ng dahil sa'yo. Nadamay kami sa gulo mo. At nakita mo, di ba? Muntik na kaming mamatay dahil sa'yo. Ikaw lang naman ang kailangan nila. Ba't hindi ka nalang umalis? Para hindi mo na kami madamay pa. Saad ang dalaga sa kanya. Hindi man ito sabihin sa binata, nagagalit siya. Alam ng binata iyon dahil sa tono ng kanyang pananalita. Grabe ka naman, Laura. Hindi mo pa alam ang buong kwento ni Pagpigil ni Jacob sa dalaga, ngunit nabaling lang sa kanya ang tingin nito. At ikaw, kararating mo lang dito? Nagsinungaling ka kaagad? Siguro magkasabwat kayo, no? Dinala niyo pa dito ang mga problema niyo. Dagdag pa ng dalaga. Tama na, Laura. Stephen, umalis na kayo. Utos ni Rico sa kanila. Nanlumo ang binata dahil hindi man lang siya nakapagpaliwanag ng maayos sa mga ito. Ngunit tama sila. Napahamak silang lahat dahil sa kanya at mahal niya si Laura. Ayaw niya madamay ito sa kanilang problema kaya mabuting umalis na lang siya. Saan tayo tutuloy? Tanong ni Jacob. Hindi ko alam. Walang laman ang bank account ko. Inalis ni Daddy lahat sa akin at makukuha ko lang yun kung babalik ako sa kanya. Saad ng binata. Baka meron ka dyan. Pahiramin mo muna ako. Babayaran ko pag maayos na ang lahat. Dagdag pa nito. Alam naman niyang hindi siya matitiis ng kaibigan kaya gagawin nito ang lahat para sa kanya, lalo na kasama niya ito sa problema niya ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Wala nang tiwala sa iyo yung lolo at lola ni Laura. Tanong ni Jacob. Ewan ko pare. Ang iniisip ko din, baka balikan nila yung lugar na yon dahil doon nila tayo nakita at nasira din ang bahay nila kaya kailangan natin silang tulungan na mapaayos iyon. Sabi ni Stephen. Pero paano? Umuwi ka kaya muna sa inyo at ayusin mo yung problema niyo ng daddy niyo para hindi madamay dito si Laura. Tugon naman ni Jacob. Gagawin ko yung sinabi mo sa akin. Ipapakilala ko na asawa si Laura. Pero bago yun, tulungan mo akong ibalik ang loob nila sa akin. Saad nito. Game naman si Jacob sa lahat ng plano ng kanyang kaibigan kahit na alam niyang buhay nila ang nakasalalay. Pagdating nila doon, nakita nilang pagbubuhat ng mga gamit ng tatlo na tila ay lilipat ng tirahan. Nandito ka na naman? Ang sabi ko, di ba? Umalis na kayo? Galit na sigaw ni Rico sa kanila. Manong, nandito po kami para humingi ng tawad sa inyo at tulungan kayo sa bahay niyo na sira. Hindi po namin intensyon na madamay kayo. Pasensya na po. Tutulungan po namin kayo kung paparapatin niyo po. Pagkukumbinsi ni Jacob dito. Kahit ano pa ang gawin niyo, hindi na maibabalik ang tapos na. At lalo na yung tiwala namin na sinira niyong dalawa. Nagsinungaling kayo sa amin. Handa naman kaming tumulong. Pero sana sinabi niyo kung ano ang totoo. Sabi ni Rico. Kayo na naman? Ano pa ba ang gusto niyo? Tanong ni Melinda nang makitang nandun na naman ang dalawa. Ano? Nandito naman ba kayo? Para lokohin kami? Dagdag pa ni Laura. Hindi po gusto lang po namin tumulong sa inyo dahil alam po namin kami ang may kasalanan kung bakit umabot sa ganito. Tugon ni Stephen. Lilipat na kami ng bahay kaya hindi na namin kailangan ng tulong nyo. Umalis na nga kayo? Pagtataboy pa ni Laura. Sandali. Alam kong hindi nyo ako maintindihan pero kailangan nyo makinig sa akin dahil sabi nyo pa na damay kayo sa problema ko. Kaya delikado na rin ang buhay nyo. Gusto ko po kayong tulungan para mailayo sa kapahamakan. Babalik ulit sila at natatakot ako baka kung ano ang gawin nila. Saad ni Stephen na ikinatahimik nilang lahat. Nag-iisip at tila natakot sa mga sinabi nito. Ano ba kasi talaga ang maitutulong namin sa'yo para matapos na ito? Tanong ni Melinda. Nakaupo silang lahat sa lamesa habang nag-uusap para tulungan si Stephen. Kailangan ko po si Laura
Para napatigil ito dahil nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba ito o hindi. Para magpanggap na asawa ko. Diretsahang saad nito na ikinagulat ng lahat. Ano? Hindi ako papayag sa gusto mo, no? No way! Pagtatanggi naman ni Laura. Pero yun lang ang tanging paraan, Laura. Kaya please, help me. Tugon ng binata. Mukhang wala nang ang ibang magagawa si Laura kundi gawin ang bagay na iyon para sa ikatatahimik ng lahat at para matapos na rin ito. Come in, maikling tugon ni Mr. Jobson dahil may kumatok sa kanyang opisina. Nagulantang ito na makita si Stephen iyon, kaya agad itong tumayo sa kanyang upuan. Buti, buhay ka pa. Pagkatapos mo akong takasan at iwan ang responsibilidad mo, babalik ka ng ganyan? Tanong nito sa anak. Dad, bumalik ako dahil gusto kong malaman mo na may asawa na ako. Kaya ayoko magpakasal kay Kera dahil may asawa na ako. At kapag nagpakasal ako kay Kera, iiwan ko ang asawa ko? Dad, hindi ako ganong klaseng lalaki. Handa kong panagutan ang responsibilidad ko sa asawa ko. Tila gulat na gulat ang ama nito nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Nandito ako para linawin sa'yo na may asawa na ako at ayoko siyang iwan. Intindihin mo naman po sana yung magiging apo ninyo. Saad pa ni Stephen. Alam niya kung saan kukunin ang loob ng kanyang ama dahil ang purpose nito kaya gusto niyang ipakasal siya kay Kara ay kundi magkaroon ng apo dahil ayaw nitong walang magmamana sa kanilang pinaghirapang negosyo na nagmula sa kanyang ina na namatay na. Kung ganun, buntis ang asawa mo? Tanong nito. Nagdadalawang isip si Stephen na sagutin ito. Ngunit iyon na ang pagkakataon para makuha ang loob ng ama. Tumango ito bilang tugon na ikinangiti ni Mr. Jobson. Gusto ko siyang makilala ngayon din. Saad sa kanya nito. Ano pa nga ba ang magagawa ni Stephen kundi sundin ang sinabi ng ama para matapos na rin ang gusto nito at hindi na siya nito ipilit pa sa ibang babae. Kinagabihan, agad na pumunta ng mansyon si Laura para ipakilala ni Stephen sa kanyang ama. Ngunit nag-usap muna sila nito kung ano ang gagawin para hindi sila mabuko ng kanyang ama. Bakit naman kasi sinabi mong buntis ako? Tanong ni Laura. Yun lang kasi yung alam ko eh. Tsaka, nandito na tayo oh. Matatapos na natin to. Di ba gusto mo akong tulungan? Ito na yun, Laura. Saad ni Stephen. Gusto kitang tulungan, pero hindi sa ganitong paraan. Tugon naman ng dalaga. Choosy ka pa? Ayaw mo ba ng gwapong asawa? Tanong nito, kaya naman palihim siyang nasiko ng dalaga. Tara na nga, baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Tugon ng dalaga. Magaling kang pumili anak ha, bulong ng kanyang ama habang nakatingin kay Laura na ikinangiti lang ng binata. Anak, gusto ko dito mo sila patirahin para masiguro ko ang kaligtasan ng magiging apo ko at ang kalagay ng asawa mo. Saad sa kanya ng kanyang ama. Oo nga pala, ayusin na natin ang kasal nyo para maging legal kayong mag-asawa bago mailabas ang apo ko at apelyido natin ang kanyang dadalhin. Dagdag pa nito. Dad, wala po ang kanyang mga magulang dito. Lola at lolo niya lang ang kasama niya. Ano naman, isama mo sila dito para makilala ko ang mga magiging manugang ko. Tugon nito. Napabuntong hininga si Stephen sa mga sinabi ng kanyang ama at wala namang imik si Laura habang nakikinig na lang sa pinag-uusapan ng mag-ama. Okay Dad, bukas na bukas din po, isasama ko din sila. Tugon naman ng binata sa ama at tumingin kay Laura. Matapos ang pag-uusap nilang tatlo, agad namang hinatid ni Stephen si Laura sa tinitirhan nilang kondo ngayon. Ngunit habang nasa sasakyan pa sila ay
magtatalo na sila tungkol sa mga napag-usapan nila ng kanyang ama. Ang akala ko ba, magpapanggap lang akong asawa mo? Bakit ngayon? Kailangan naming lumipat sa inyo at kailangan na magpakasal? Tanong ni Laura habang nagmamaneho si Stephen. Hindi ko rin alam. Nambigla din ako sa sinabi ni Daddy. Pero wala tayong magagawa. Masisira ang lahat kapag hindi natin yun ginawa. Tsaka, ayaw mo nun? Magkakasama na tayo sa mansyon, tapos magiging legal na yung pagiging mag-asawa natin, matapos tayong maikasal? Saad ng binata. Wala sa usapan yun. Tugon ng dalaga na walang emosyong binibigay sa binata. Sa magiging anak natin, mapupunta ang lahat ng ari-arian ni Daddy at lahat ng sakin, I'm sure sa'yo din mapupunta. Bakit ka pa aayaw? Tanong ng binata. Hoy Stephen, kung ang inakala mo, pumayag ako sa plano mo dahil nahabol ko ang pera mo, nagkakamali ka. Gusto lang kitang tulungan. Hindi ko naman alam na mapupunta pa tayo dito. Tugon niya. Ayoko na. Itigil na lang natin to. Sandali naman. Laura, kailangan kita dito. Isa pa, may gusto akong sabihin sa'yo. Huminto ang binata sa pagmamaneho bago nagsalita. Gusto kita, Laura. Saad dito na ikinagulat ang dalaga. Stephen, tinutulungan lang kita. Kaya wag mong seryosohin yung ginagawa natin. Tugon ng dalaga. No, Laura. Hindi pa tayo nagpapanggap. Ginusto na kita. Nung una kitang nakita, ginusto na kita, Laura. Hindi ito biro at lalong hindi ako nagbibiro. Seryosong sabi nito. Pero, bakit hindi na lang natin tutuhanin yung pagpapanggap natin? At sana gusto mo rin ako. Pero hindi kita pipilitin na gustuhin ako, Laura. At hayaan mo akong ipakita kung ano ang totoong nararamdaman para sa'yo. Dagdag pa ng binata. Walang nasabi si Laura. Tila hindi siya makapagsalita sa mga sinabi sa kanya ni Stephen. Ngunit inaamin niya sa kanyang sarili, gusto niya rin ito. Pero may nais lang siyang makita na mapatunayan ng binata. Hi Dad, nandito na po sila. Saad ni Stephen sa kanyang ama. Mabuti naman, pinahanda ko ng isang kwarto sa taas. Ngiting tugon ng kanyang ama na ikinakunot ng noo ng binata. Isang kwarto lang po? Tanong nito. Oo, bakit? Ilan ba sila? Di ba 2? Lola at lolo niya. Pwede naman silang magkasama sa kwarto. At si Laura, sa kwarto mo na lang. Saad nito na ikinalaki ng mga mata nito. Nako Daddy. Halos gustong sumigaw ng isip ni Stephen dahil sa sinabi ng kanyang ama at alam niyang hindi rin papayag nun si Laura. Sige po Dad, pagsang-ayon na lamang nito. Agad naman silang pumunta ng kanilang kwarto. Ang dalawang katulong naman ang naghatid sa lolo at lola ni Laura sa kanilang kwarto. Sinamahan naman ni Stephen si Laura sa kanyang kwarto dahil yun ang nais ng kanyang ama. Magkasama tayo sa iisang kwarto? Sa tingin mo, matutuwa ako? Tanong ng dalaga. Bakas sa mga mata nito ang inis, simbolo na hindi siya sumasang-ayon sa mga nangyayari. Huwag kang mag-alala, dito na lang ako sa sofa. Tugon ng binata. Ewan ko sa'yo. Tanging sambit ang dalaga. Kinaumagahan, nagising si Laura ng maaga dahil sa napakasarap ng amoy ng kanyang nalalasap. Agad itong bumangon at pagbangon niya, mukha agad ni Stephen ang kanyang nakita. Anong ginagawa mo? Tanong ng dalaga. Good morning. Pinagluto kita ng almusal. Kumain ka na. Saad nito at ngumiti na napakaganda. Mukhang tinutotoo mo ang mga pagpapanggap natin ah.
Tanong ng dalaga. Laura naman, alam mong hindi ako nagpapanggap. Ngiting tugon ng binata na ikinataas na lang ng kilay ng dalaga. Wait, subuan na kita. Saad ng binata. May kamay naman ako. Tugon ni Laura na may pagtataka. Gusto lang kitang pagsilbihan dahil ikaw yung reyna sa bahay na to. Saad ng binata. Reyna? Patawang tanong nito. Oo, kasi asawa ka ng hari at ako yun. Ngiting tugon nito na ikinatawa ng dalaga. Baduy mo naman. Makalipas ang mga araw, pinapakita ni Stephen na totoo ang kanyang nararamdaman para sa dalaga at hindi yun pagpapanggap lang. Sa bawat oras, alam niyang posibleng mawala ang dalaga sa kanya dahil hindi pa naman sila kasal, kaya naman dumating ang araw na pinakahinihintay niya na sabihin ng kanyang ama na ikakasal na silang dalawa para maging legal na silang mag-asawa na ikinagulat ng sobra ng dalaga dahil biglaan. Wala pang isang buwan na lumipat sila sa mansyon ng binata, ikakasal ka agad siya dito kahit na hindi pa siya handang gawin ang bagay na iyon. Sandali, Laura! Hinabol ang binata si Laura papunta sa kanilang malawak na hardin dahil biglaan na lang itong lumabas matapos ang kanilang pag-uusap. Sandali lang kasi, makinig sa akin, saad ng binata at hinawakan ang kamay nito. Ano ba, Stephen? Hindi ba ako pwedeng magdesisyon sa sarili ko? Alam mo, nagpapanggap lang tayo at hindi ako handang magpakasal tayo at magkaroon tayo ng anak. Tapos ano, pag nagkaanak ka, kukunin mo sa akin ang anak mo, tapos iiwan mo ako kapag ayaw mo na sa akin? Inis na sabi ng dalaga. Laura, saan ba galing yung mga sinasabi mo? Hindi ko gagawin yan. Tugon ng binata. Pumayag ako, natutulungan kita. Pero please, biglaan naman tong gusto ng daddy mo. Sambit niya rito. Kaya nga ikakasal tayo para maging legal ang lahat at hindi ko gagawin yung mga iniisip mo sa akin, Laura. Alam mong totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Tugon ng binata at hinawakan ang pisngi ng dalaga. Huwag kang umiyak. Hindi ko yun gagawin sa iyo. Tugon nito. Ayokong matulad sa isang babae na kilala ko. Iniwan siya ng isang lalaki matapos yung makuha ang lahat ng gusto niya sa babaeng yun at iniwan nila ang anak nito. Saad niya na mas lalong humigpit ang yakap sa kanya ng binata. Sorry kung iniisip mo yan sa akin, pero tandaan mong hindi ko yun gagawin dahil mahal kita. Tugon ng binata sa kanya. Habang nasa hardin ang dalawa, marami mga bulaklak ang namumukadkad sa kanilang paligid at marami ding paru-paro ang dumapos sa mga ito. Natuwa ang dalaga dahil gustong-gusto niya ang mga ito. Kaya naman, ang malungkot nitong muka ay napalitan ng saya. Nakapagdesisyon na rin ang dalaga tungkol sa kasal nila at pumayag ito, ganun din ang kanyang lola at lolo. Dahil nasa kanya naman ang desisyon kung saan siya masaya at kung ano ang gagawin niya. Nakasuporta lang sa kanya ang mga ito. Ang ganda mo, bati ng binata sa dalaga na makarating na ito sa altar at humawak sa kanyang braso. Bolero, matagal na ako maganda. Tugon ng dalaga na ikinangiti ng binata. Wala namang mali sa lahat na nangyayari. Basta pakiramdam ng dalaga, masaya siya sa oras na iyon at masaya siya sa ginagawa niya kahit puno ng pagpapanggap ang lahat nung una na ngayon ay tila napapalitan na ng katotohanan para sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, dahil sa pag-aalaga sa kanya ng binata, nasanay na ito. Unti-unti siyang nahuhulog sa binata nang hindi niya namamalayan. Matapos maisuot ang singsing sa kanilang dalawa at nagsumpaan sila sa harap ng mga kapal,
na walang halong pagpapanggap, bigla silang nagulat na may isang babae ang dumating sa gitna. Itigil ang kasal! Stephen, ako dapat ang nandyan at hindi yung babaeng yan. Ako ang pinangakuan mo ng papakasalan mo. Pero bakit siya ang nandyan? Bakas ang galit na nasa poses ng dalaga habang nagsasalita ito. Nagtataka namang tinignan ni Laura si Stephen. Ngunit bakas din sa mukha nito ang pagkabigla. Kiara? Sambit ang binata. Sino yung babaeng yan? Ako ang papakasalan mo, hindi ba? Ako ang dapat na nakasuot ng damit na yan. Saad na babae at hinila ang gown ng suot ng dalaga. Ano ba, Kiara? Tumigil ka? Pagpigil ni Stephen na ikinalapit din ng kanyang ama. Kiara, huwag kang mag-iskandalo dito. Napag-usapan na natin to, di ba? Saad ni Mr. Japson. Dahil sa nangyari, naguluhan ang dalaga, dahilan para tumakbo ito palabas ng simbahan. Laura! Tawag ng binata, ngunit hindi ito lumingon. Hinubad nito ang kanyang belo at binuhat ang kanyang gown na suot. Sandali! Akmang hahabulin ni Stephen ang dalaga nang hawakan siya sa kamay ni Kiara. Huwag mo na siyang sundan. Hayaan mo na siya. Saad dito, ngunit binaliwala lang ito ng binata at hindi pinansin. Nagpatuloy pa rin ito sa paghabol sa dalaga dahil alam niyang naguguluhan ito sa mga nangyayari. Sandali lang, Laura. Mag-usap tayo. Tinapik-tapik ni Stephen ang sasakyan na pinasukan ng dalaga. Kuya, itigil mo ang sasakyan. Utos si Stephen sa driver. Ngunit inutusan ito ng dalaga na huwag huminto. Kaya agad na kumuha ng sasakyan si Stephen at hinabol ang sasakyan. Ihinto mo ang sasakyan. Utos ni Stephen sa driver habang sinasabayan niya ito ng takbo sa kalsada. Ano ba, Stephen? Hayaan mo na ako. Huwag mo na akong habulin. Tugon ng dalaga nang buksan nito ang bintana. Ngunit agad na hinarangan ni Stephen ang sasakyan ng kanilang sinasakyan dahilan para mapatigil ang driver nito at bumaba ng sasakyan ang binata. Mag-usap tayo. Bumaba ka na, Laura. Pagmamakaawa ng binata. Bumaba naman ang dalaga sa sasakyan dahil hindi na rin niya kaya ang kanyang nararamdamang galit sa binata. Napahiya siya sa harap ng maraming tao at yun ang napakalaking kahihiyan na nagawa niya, hindi lang sa kanyang sarili kundi pati sa kanyang lola at lolo. Makinig ka. Yung babaeng pumunta doon, siya yung pinapakasal sa akin ni Daddy na tinakasan ko. Kaya ako napunta sa inyo. Hindi ko siya gusto at lalong hindi ko siya mahal. Laura, alam mong ikaw ang mahal ko. Kaya ikaw ang pinili kong pakasalan kaysa sa kanya. Aliwanag ng binata. Please, kumalma ka muna. Stephen, napahiya ako sa harap ng maraming tao. Kaya paano ako kakalma? Kahihiyan to sa pamilya ko. Alam mo ba yun? Bakit siya nandun? Bakit niya tayo pinigilan kung alam niya na hindi siya ang papakasalan mo? Tanong pa nito. Hindi ko alam. Siguro, hindi niya matanggap na yun ang naging desisyon namin ni Daddy after all. Naguguluhang tugon nito. Ayoko na magpanggap, Stephen. Pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Ang gulo-gulo na ng buhay ko. Mula nang dumating ka. Saad ng dalaga. Laura naman, wag mo naman akong iwan ng ganito lang. Ang sabi mo, sasamahan mo ako sa lahat, di ba? Tumalikod ang dalaga sa kanya bago nagsalita. Hindi ko alam, Stephen. These past few weeks, pakiramdam ko, wala akong karapatan sa lahat ng meron ako ngayon. Dahil nagpapanggap lang naman tayo eh.
Ang hirap, alam mo ba yun? Pakiramdam na papakasalan mo lang ako dahil may kailangan ka. Kahit pasabihin mong mahal mo ko, kung merong ibang tao na gustong umagaw sa'yo, wala akong magagawa kasi wala akong karapatan sa'yo. Saad ng dalaga. Natatakot akong matulad sa mama ko. Kaya pakiusap, ayoko na nito. Dagdag pa niya. Anong ibig mong sabihin? Iiwan mo na ako? Aalis ka na? Ititigilan natin to? Paano ako, Laura? Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi mo ba yun maintindihan? Mahal kita. Oo, gusto ni Daddy na magpakasal ako sa kanya. Pero ikaw ang pinili ko. Ikaw ang gusto ko. Saad ng binata. Niyakap nito ang dalaga ng mahigpit. Please, wag mo kong iwan. Ayoko na mawala ka. Kaya nga ang hirap para sa akin, Stephen. Dahil mahal din kita. Tugon ng dalaga, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha na ikinabitaw naman ng binata. Ano? Natatakot ako na pag nangyari na ang lahat ng gusto niyong mangyari, lalo ng daddy mo, baka iwan mo na ako. At natatakot ako mawala ng karapatan sa iyo, lalo na meron akong kaagaw sa iyo. Saad ng dalaga na ikinayakap ulit ang binata sa kanya. Hindi yun mangyayari, Laura. Hinding-hindi. Tugon nito. Laura, mahal mo ba ako? Tanong ng binata at tumingin sa mga mata ng dalaga. Mahal na mahal, Stephen. Tugon ng dalaga. Dahilan para halikan ito ng binata. Naging maayos ang lahat matapos ang mga magulong nangyari at natuloy pa rin ang kasal nila matapos ang mga buwan dahil siniguro muna nila na wala namang gugulo sa kanilang pamilya. At sa pagkakataong iyon, hindi na biro at pagpapanggap ang nangyari sa kanilang dalawa, kundi tunay at puno ng pagmamahal ng kanilang relasyon. Salamat, Laura. Salamat sa iyo. Saad ng binata sa dalaga. Nakaupo sila sa malawak na hardin ng mansyon nila at maraming bulaklak ang nasa paligid nila. Marami din mga paru-paro ang nagsisiliparan sa kanilang uluhan. Sa himpapawid na tuwang-tuwa naman si Laura pagmasdan ang mga ito. Ako ang magpapasalamat sa iyo, Stephen. Tugon ng dalaga. Kasi dahil sa iyo, nagbago ang lahat sa akin. Nung dumating ka sa amin, naging magulo ang lahat. Pero napakaganda pala ng reason ni Lord kung bakit ka nakarating sa aming pamilya. Saad ng dalaga. Alam kong marami tayong pinagdaanan, Laura. Alam ko rin na hindi naman ito mangyayari kung hindi ka pumayag sa gusto ko, di ba? Kaya salamat. Tugon nito at hinawakan ang kamay ng dalaga. Salamat kasi nagtiwala ka sa akin. Salamat sa pagmamahal na binigay mo para sa akin. At salamat dahil kilala kita. Ikaw ang babaeng una kong minahal, Laura. Unang relasyon ko. At ikaw din ang wakas ko. Nagulat ang dalaga sa sinabi nito dahil hindi naman halata sa kanya na siya ang unang minahal ng binata. Seryoso? Wala ka pang ibang naging girlfriend? Tanong ng dalaga habang nakangiti ito. Bakit? Ano nakakatawa? Tanong niya. Wala. Pareho kasi tayo. Ikaw din ang una ko at magiging wakas ko. Hinawakan ng binata ang pisngi ni Laura at pinagmasdan niyang maigi ang mga mata nitong mapupungay pababa sa kanyang matangos na ilong hanggang sa kanyang mapupulang labi. Hinalikan niya ito ng dahan-dahan hanggang sa makadampi ito sa labi ng dalaga. Sa bawat pagsubok sa buhay, maaring may mga rason kung bakit iyon nangyayari sa kanyang magkasintahan. Natutunan nilang maging matatag sa bawat pagsubok
ng kanilang pinagdaanan noon at lalo na sa pagpapanggap na alam nilang mali kay ginawa nilang tama. Pinuno nila ng pagmamahal at tiwala ang bawat isa nang sa gayon naging masaya silang nagsama. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Sipen at Laura. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.